Ayun mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat at narito na naman po ako at muling magbabalik. Ayan. At ang ating mensahe ngayon ay ano nga ba ang dahilan bakit inaresto ang ating dating Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte? Ano nga ba ang mga dahilan? Bakit siya ipinahuli? Ayan. Tignan natin mga kapatid kung ano nga ba ang mga lalabas o mga mensahe sa ating sa ating baraha. Cut tayo ng 3 at kukuha tayo ng labing tatlong baraha mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano nga ba mga kapatid yung dahilan bakit siya pinahuli? Si kaya pinahuli si former President Rodrigo Roa Duterte dahil maraming galit sa kanya. Lahat ng mga tao na nasa paligid niya ay parang nagalit, yung mga tinatawag dito na pinagkaisahan itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan, pinagkaisahan siya. Maraming nagalit sa kanya dahil siya dito yung tipong presidente na marami nang napatunayan na presidente, maraming napatunayan, maraming natulungan. Pero deep inside ay parang binaliktad nila ang sitwasyon. Yan, pero ito talaga yung una na marami talagang taong galit na galit sa kanya, lalong-lalo na sa mga kapwa din, lalong-lalo na din sa mga katrabaho niya rin diyan sa palasyo, kaya siya pinagkaisahan. Yan. Marami talagang nagagalit sa kanya. Kahit maraming nagagalit sa kanya, kahit pinagkaisahan siya, ay hindi niya ito pinansin. Nagpakumbaba itong si former president. Siya pa rin ay naging okay sa kahit siya ay binaliktad, pinagkaisahan, ginawang masama. Okay, inano pa rin sa kanya. Naging okay pa rin sa kanya, parang hindi na siya lumaban, parang pinabayaan niya na lang mga kapatid. Pero maraming nagmamahal dito sa ating dating Pangulo. Kasi marami kasing mga nalulungkot sa ngayon kay former President Rodrigo Duterte dahil siya ay nakulong. Maraming nalungkot, na napaiyak, maraming hindi matanggap na bakit ganun yung ginawa sa ating dating Pangulo na pag-aresto sa kanya. Yan. Natatakot kasi sila mga kapatid sa susunod na halalan dahil ang lahat ng mga plano ng ating dating Pangulo ay ito yung kinakatakot nila mga kapatid. Kaya ito pinagkaisahan si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Yan, marami itong mga plano o di kaya marami itong gusto pang gawin sa ating sa ating bansa. Yan, kaya siya pinagkaisahan dito. Kasi nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay siya ay talagang ginawa niya ang kanyang tungkulin para sa ating bayan, minahal niya, pinagsilbihan niya, inayos niya yung mga problema. Yan. Kaya ang dito, talagang pinagkaisahan talaga siya dito. Ito yung nakikita ko kasi
ano talaga siya, oriented siya sa larangan ng politika. Itong ating dating pangulo. Kaya siya pinagkaisahan dito. Kaya pinakulong. Itong memory na ito, kahit kahit maganda ang pinakitang pakikitungo ni dating pangulo sa mga taong pinagkaisahan siya, ay tinuring niya pa rin na isa pa rin kaibigan yung mga taong ito. Yan. Marami itong mga alaala sa kanila na ginawa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanila, pero yung isinukli nila ay mali. Hindi maganda yung isinukli nila sa ating dating Pangulo. Pinagkaisahan siya at pinagkanulo sa ibang dayuhan. Kasi nga talagang may pagpaplano dito talaga na pagkakaisahan talaga siya, na siya ay ipahuli. Kasi nga mga kapatid, kaya pinahuli si ating si ating Pangulong Duterte, gawa nga nung baka yung iba ay madadamay sa may mga involved din dito mga kapatid, may mga involved din sa mga illegal na gawain. Kaya pinagkaisahan ito ng mga dating katrabaho niya. Yan. Talagang may mga kalaban siya dito na pinagdiriwang yung kanyang pagkakakulong dito. Pinagdiriwang nila, nag-celebrate itong mga taong ito na nakulong sa ating dating Pangulo. Gusto kasi nila mapabagsak itong ating dating Pangulo na ito. Yan. Pero malabo itong mangyari mga kapatid. Ang sino mang binababa, itinataas ang ating Panginoon. Kung may nagawa man siyang nakikitaan man nating kung mali man sa iba yung mga pinagagawa niya na mga batas na kanyang ipinatupad, ay ginawa niya yun mga kapatid para maitama niya, para sa ikagaganda ng ating bansa, ikaayos, ikakatahimik. Yan. Kasi ngayon mga kapatid, nakikita ko sa social media, patayan dito, patayan doon, minsan na naglalaban-laban na, yung iba ay hindi na nagkakasundo. Yan, may mga involved din kasi dito sa mga illegal, kaya takot itong mabunyag. Yan, dito sa mga parang may dito, may sa list ito, kumbaga ay mayroong listahan si dating Pangulo ng mga sangkot sa illegal na gawain. Kaya ito'y pinagkaisahan siya. Pinagkaisahan. Yan, yung mga tao naman na hindi nagagalit sa kanya, nadala sa sulsol, kaya maraming nagalit. Yan. Maraming nagalit sa kanya. Yan yung mensahe. At ang gusto kasi ng mga taong ito na pinagkaisahan sa ating Pangulo, na siya ay naitigil niya na yung mga ginagawa niya, itigil. Kaya pinagplanuhan ito na makulong ang ating dating Pangulo. Yan. Kasi nga maraming napatunayan kasi si dating Pangulo sa ating bansa, maraming ipinatupad yan na para sa ikabubuti ng ating bansa o bayan. Yan. Dito mga kapatid ay naging rin naman, maayos at supportive ang kanyang mga pamilya sa kanya ngayon, kahit nakulong si dating Pangulo na Rodrigo Duterte, ay supportive ang kanyang pamilya pa rin sa kanya, dahil alam ng mga pamilya nito na ginawa niya lang ang tama para sa kanyang ikakatahimik ng ating bansa. May may tawag dito na kumbaga sa third wheel, kumbaga dito sa bakit ipinakulong, may dito, may sabwatan dito
mga kapatid. May sabuatan dito kaya nakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan. Ano to, nagkaisa ito sila. Yan. Nagkaisa yung mga yan. Gusto talaga nila na natural disaster. Gusto nila talaga na mapabagsak ang ating Pangulo. Para sa akin naman mga kapatid, kung ako lang ang pagbabasihan ay talagang mas boto ako sa sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, dahil nung simula nung siya ay umupo, talagang marami talagang talaga, parang naglaylo yung mga tao. Yan. Sa ngayon ay talagang iba ang ng ating bansa, sa totoo lang. Mas gusto ko pang maging pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At itong mga taong ito na naggumawa ng mga hindi maganda kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay lalabas din ang katotohanan dito. Matatrap itong mga ito, parang maglalaglagan na sila. Parang kakanta itong mga ito kung sino talaga ang nagpasimuno sa mga pagpaplano na ito na siya ay ipakulong. Yan. Yan mga kapatid, yung mensahe ng ating baraha ngayon. Yan, ipinakulong si dating Pangulo dahil baka ay matutuloy yung mga plano nito, kaya pinakulong dito. Pinagkaisahan, pinakulong at pinagkalulo sa mga dayuhan.